Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I begin? Tell the story of heartbreak and love. Kasaysayan ng mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Pinapan ako. Maliligayahin kita at ingatan. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. There's never be another love story. Minsan may kirot sa puso na sadyang kay pait. Alam mo, ikaw naman sa buhay ko. Love story. May pag-ibig din naman na maaaring hanggang pangarap na lamang at walang tiyak na hahantungan. Sasambahin kita kahit sa malayo. Baka mamahalin pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Ilan lamang sa mga tagpong inyong mapapakinggan. Lingguhang tapos na kasaysayan ng buhay pag-ibig. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Pakinggan natin ang ikatong bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay pag-ibig ni Percival. Dito pa rin sa ating dulang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I start? Apo, hindi mo kinakain ng bibingka na binili natin pagkatapos natin magsimbang gabi. Alala ko lang po si tatay. Lolo, ano kayang kinakain niya ngayon? Baka palagi siyang nagugutom. Sigurado namang may pagkain sila ron. Sana po pwede rin dala ng bibingka o puto bumbong si tatay, no? Kailan ba uli kayo dadalaw? Hindi ko po alam eh. Sabi ni nanay eh, kapos kami ngayon. Kaya nga, mas lalo mong dapat kainin itong binili natin. Habang mainit pa. Salamat po, Lo. Alam ko, mahal ang bili niyo rito. Totoong mahal na ngayon ang bibingka. Puto bongbong, kahit ang suman. Pero paminsan-minsan pwede naman tayong bumili. Para kahit paano alam pa rin natin ang lasa ng ganitong pagkain. Salamat po, Lolo. Sige na po, kumain ka na dyan. Ay, hatiin ko po. Para matikpan niyo din, nanay. Hindi bali hirapan ako tayo. Hindi bali na palagi kaming kapos. O kahit hindi ko na matikman ang masasarap na pagkain ihahain tuwing panahon ng Pasko. Hindi bali nga na walang handa sa Noche Buena. Isa lang ang dasal ko na sana mapapiling na namin si Percival. Naintindihan kita, Emmy. Pero kung talagang walang kasalanan si Percival, palayain din siya. Kung walang kasalanan, tay, sigurado ako walang ninakaw ang asawa ko. Kung ganun, bakit siya tinuturo ni Elvira? Nang kasamahan niya sa trabaho. Nga rin po ang hindi namin maintindihan. Ano na ang nangyari sa investigasyon? Wala pa rin akong balita, tay. Sinasabi nilang nagnakaw sa Percival. Saan ang ninakaw? Kung malaking halaga iyon, dapat natagpuan na ito sa bahay ninyo. Wala nga pong bank account ang asawa ko.
Meron man siyang ATM. Iyon ay para sa sweldo niya. Kahit ilang beses ko rin niya i-check. Wala namang ibang laman ang ATM niya, kundi yung naiwang 100 piso bago siya makulong. Kung may sapat daw itong salapi, gusto kong makatulong na makahanap kayo ng abogado. Alam ko, Tay. Pero may awa ang Diyos. Naniniwala ako matatapos din ang napakabigat na pagsubok na ito. Habang nagsasayang marami. Habang sagana sa pagkain, alak, at iba pang kasiya. Eto ko. Nananatiling narito sa 4 na sulok ng seldang ito. Tumunguli lang sa akin makita. Diyos ko. Bakit ito nangyari sa akin? Anong gusto mong matutuhan ko sa lahat ng ito? Huwag mo kong ipahintulot na mapahamak ang aking mag-ina habang wala ako sa piling nila. Matitiis kong makulong. Kakayanin ko. Pero huwag ang mapahamak ang aking mag-ina. Hindi ko kakayanin yun. Sana, isang araw, magising ako na tapos ng bumubot na ito. Na malaya na akong yakapin at halikang muli ang aking mag-ina. Ano mang gutom o problema makakayanan ko. Pero hindi ko akalaing narating ang ganitong pagsubok sa amin. Napakasakit. Napakabigat. Minsan, gusto ko nang bumitiw sa pagdarasal sa iyo. Pero kung bibitiw ako sa iyo, Diyos ko, kanino pa ako tatakbo? Sino pa ang lalapitan ko? Ang tahi kong pakiusap ngayon. Huwag mo kong hayaang tuluyang mapahamak dito. Gusto ko na mag-resign, Hernan. Ha? Tatakot na ako. Bakit ka magre-resign? May nakulong na dahil sa nawalang pera. Natatakot ako. Dahil hanggang ngayon, tuloy ang investigasyon. Natural lang yun. Ano kung magkamali ako ng sagot? Bakit ka magkakamali? Pinag-usapan na natin ito. Mag-stick ka lang sa napag-usapan at hindi ka magkakamali ng sagot. Akala ko magiging masaya ang Pasko. Pero takot. Nararamdaman ko, puro takot. Hindi naman ako nakakatulog. Relax ka lang. Kontrolado kong lahat. Oo nga, pero si Percival... Pwede na natin pag-uusapan ang tungkol kay Percival. Nakakulong na eh. Eh, kailan pa tayo pwedeng lumayo? Hernan, gusto ko na matapos sa takot na dinaranas ko ngayon. Siguro pagkatapos ng Pasko, maaari na tayong magdesisyon Pero... sa susunod nating gagawin. Ay, mabuti na lang. Meron pa rin nagpapalabas sa atin kahit Noche Buena na mamaya. Eh, Nay, di ba tayo dadalaw kay tatay? Baka makatapos na ang Pasko. Baka sakali tayong may magbigay ng perang pamasko.
para may pamasahe tayo papuntang City Jail. Sana nga po. Banawan mo na ito. Yung mga puting t-shirt tapos ibabad mo sa Fabcon bago mo isampay. Opo, nanay. Mabuti. At 2 linggo ang bakasyon ninyo sa school. Oo nga. Makakatipid tayo ng konti sa gastos. Pero kailangan pa rin natin magtipid, anak. Para pagbalik ng klase, may pambaon ka. Nay, Hmm. huminto na po muna kaya ako sa pag-aaral. Para po hindi ko masyadong mahirapan. Hindi. Malapit ka lang magtapos ng high school. Hindi ka dapat huminto sa pag-aaral. Gusto ko lang naman po makatulong. Alam ko, anak, kahit ang tatay mo, hindi siya papayag na huminto ka sa pag-aaral. Naiintindihan ko po. Anak, kahit high school, dapat matapos mo ha, Kristal. Kahit nasa city jail ang tatay mo, kailangan magpatuloy ang buhay natin. Habang hinihintay natin ang paglaya ng tatay mo, kailangan ipagpatuloy natin ang buhay. Alam mo, Kristal, ang sabi ni tatay, pwede daw magpiyansa ang tatay mo. Ayaw na ni tatay magpiyansi. Bakit naman? Babaon lang daw sa utang si nanay. Ayaw niyang madagdagan pa ang problema ni nanay. Pero kung makakalaya si Ma'am Percival kahit pansamantala, makakahanap kayo ng abogado para may pagtanggol niyo siya. Bagay, tama ka dyan. Pero, siguro alam naman ni tatay at nanay kung anong pinakamabuti sa sitwasyon namin. Magbabagong taon na. Mukhang magtatagal pa si Ma'am Percival sa City Jail. Alam mo ba kung umuusad ang kaso niya? Paano umuusad dyan? Kasi sabi ni tatay, kung may nangyayari ba sa investigasyon, kung meron ng schedule ng hearing. Yun na hindi ko alam. Di pa ulit kami nakakadalaw kay tatay eh. Tisha, kung naman umiyak? Naniniwala ka ba may ninakbo ang tatay mo? Hindi dyan. Alam ko hindi yung magagawa ni tatay. Ako rin, Crystal. Naniniwala akong hindi yung magagawa ni Ma'am Percival. Alam mo kung minsan, ayoko nang bumalik sa school. Ano? Bakit? Kaya pakiramdam ko, lagi nila ako pinag-uusapan. Iniisip nilang anak ako ng isang magnanakaw. Alam mo kung may magsasabi niyan? Tatanggol kita. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Sam! Lahat na kinikita niya sa trabaho, pinaghihirapan niya yun. Nag-overtime siya. Madalas siya sa fieldwork. Kahit nahihirapan siya dahil sa traffic o dahil sa init ng panahon. Nagtitiis si tatay kahit araw-araw napapagod. At hindi dinadagdagan na sweldo niya. Hindi naman nagre-reklamo ang tatay ko eh. Alam ko lahat yun, Jam. Kasi naririnig ko sila ni nanay. Naririnig ko tuwing mag-uusap sila tungkol sa mga gastos sa bahay. Kaya alam ko hindi gagawin ni tatay ang magnakaw, Jam. Hindi. Sige natin. Huwag ka na umiyak. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Siguro naman, may tutulong kay Ma'am Percival para manaig ang katotohanan. Maiwan ka na sa lolo mo, ha? Kailangan magtipid tayo sa pamasahe, Kristal. Gusto ko rin pong makita si tatay. Pero anak, Sige na, nanay. Sama mo na ako. Manghiram ako ng pamasahe ko kay Jam. ay paano mo mababayaran? Mamamasukan akong katulong. Pa-extra, planchadora, labandera. Tulad ng ginagawa mo. Pero anak, Nay, sige na. Matagal ko na din nakakita si tatay. Natatanaw ko ng aking pagkita. Tatay!
Percy! Asay! Ebe, Sal, Ay! oh, lumipas ang Pasko at bagong taon, hindi kayo dumalaw. Nag-aalala ako ng gusto sa inyo, ah. Tinipid namin kung ano mang kinita namin sa paglalabada. Oo nga po. At tumanggap na rin kami ng plantsahe. Doon kami nagpaplansya sa bahay ng may-ari ng mga damit na paplansyahin namin. Mabuti naman. Dagdag konsumo pa sa kuryente kung sa bahay natin yun. Naputulan na po tayo ng kuryente. Ha? Amy, bakit? Hindi ko nabayaran. Inihan ko rin muna para makabawas sa mga intindihin. Paano kayo nakakatulog sa gabi? Lalo na kapag mainit ang panahon. Nagpapaypay hanggang sa makatulog. Hindi ito dapat mangyari. Okay lang po kami ni Nanay. Tay, sinadya namin magtipid para makaipon ng pamasahe. Para madalaw ka namin. At nakapagpadala na rin ito, oh, paborito mo. Meron ditong adobong manok at baboy. O, sige na. Kumain ka na. Namiss ko na nga yung mga luto mo, Amy. Oh, ito, may kasama pang gasaliho kamatis. Ay, alam ko paborito mo itong sausawan. Miss ko yung... Ang laki naman ng ipinayat mo. Tatay, kailan po ba kayo lalaya? Ay, hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Wala pa rin akong abogado hanggang ngayon. Eh, talaga bang bibigyan ka ba nila ng libreng abogado? Yun ang paliwanag sa akin. Hanggat wala akong schedule ng hearing, hindi uusad ang kaso. Ay, naku. Kung may magagawa lang sana ako. Pero, Ayoko mawalan kayo ng pag-asa, Emmy. Basta tatandaan ninyo, ha? Inosente ko. Isal, anak, Tay, wala akong ninakaw. Hindi ako magnanakaw. Ha? po tatay, alam ko naman po yun. At hindi ako papayag na may tumawag sa inyo magnanakaw. Emmy, maging matibay ka para sa anak natin, ha? oo, Percy. Pero, pakiusap naman. Malagaan mo naman ang sarili mo. Oo nga po tatay. Huwag kaming alalahanin, Crystal. Nandyan si tatay. Kahit paano, nakakaalalay sa amin. Pero ikaw, Diyos ko, ang laki ng ipinahiyat mo, Percy. Pangako mo sa akin, ha? Ingatan mo ang sarili mo. Gusto ka pa namin makapiling ni Crystal. Oo nga po. Gusto ka pa namin makabalik sa amin. Ng buhay. Lapit na matapos ang oras ng galaw, Pagkagal. Salamat, sir, sa paalala. Uubusin ko lang itong dalang pagkain ng pamilya ko. O sige. Maiwan ko na ulit kayo. Sige, sir. Thank you. Tatay, natakpan mo na lalagyan ng ulam. May natira pang adobong manok at baboy, oh. Para sa inyo yan. Ulamin niyo pag-uwi niyo ng nanay mo, ha? Ay, naku naman. Dinala nga namin yan para sa'yo. Kumain na ako. Nakita mo naman ang dami ko nakain. Busog ako ngayon, eh. Percy, dito ba, napakain ba kayo ng maayos? May pagkain pero hindi nakabubusog. Sagot naman para magkaroon ng labanan yan. Sige. Huwag kang umiyak, Emmy. Hindi pa ang piling ko sa'yo. Kailangan maging matibay ka para sa akin at para kay Crystal. Naawa ako sa kalagayan mo. Huwag. Kaya ko pa. Percy. Tatay, Sal, lagi mo tutulungan ng nanay mo, ha? opo. Di ko po binibigyan ng problema si nanay. Salamat. Salamat. At mag-aral ka hanggat pwede kang mag-aral. Wala mo ng boyfriend, ha? Opo. Sige. Iwin niyo na itong natirang adobo. Para sa'yo to. Dali mo na yan sa loob.
para may hapunan ka mamaya. Pero, Amy, Hindi masisingil pa ako sa huli kong pinaglaba. Makapagluto ulit ako. Huwag ka mag-alala. salamat. Hoy, Totoy. Matatagalan ulit kami bago makabalik dito. Lagi kayong mag-iingat ng nanay mo. Kayo rin po, Tay. Amy, Kasi, palapit na ulit yung magbabantay sa inyo. tapos na ang oras ng daanan. Malulungkot na naman ako. Totoy. Mahal kita. Mahal ka namin. Mahal na mahal ko kayo, Amy. Listan, anak. Well, ako sa oras ng dalaw. Ayun na. Amy, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Dumalaw kayo kapag meron na ulit kayong pera. Oo. Ha? Oo, Hershey. Babalik kami. Mag-iingat ka rin pala, Haji. Ayaw mo nang papasok sa school? Bakit? Gusto ko na lang tumulong kay nanay, Jan. Para mas mabilis kami makaipon ng panibagong panggastos. Para madalaw si tatay. Kailangan mo naman. Matutuwa si Ma'am Percival kapag humito ka sa pag-aaral mo. Aawa na kasi ako kay nanay. Lahat ginagawa niya para hindi kami magutom. Tapos inaalala pa niya si tatay. Mas matutuwa na ni tatay mo. Pagbubutihin mo yung pag-aaral mo. So, Bakit ka ba nagkakaganyan? Friend, huwag ka mawala ng pag-asa. magdadalawang taon nang nakukulong si tatay. Ang laki na nang ipinagbago ng itsura niya. Ay, Crystal, Umayat siya. Mahaba na rin ang buhok niya. Maghihintay pa rin siya ng abogado. kung sana may maitutulong kami. Pero, dasal lamang din talaga may bibigay ko, Crystal. Prayer sa sana makalaya na si Ma'am Percival. Percival, lumabas ka muna. Sir, bakit po? May gustong makipag-usap sa'yo. Nandyan yung bagin ako? Hindi. Isang abogado. Sir? Galing sa PAO. Sige na, halika na. Sasamahan kita. Ipapaliwanag niya sa'yo kung anong pwede mong asahan sa magiging tulong niya. Good morning. Good morning po. Galing ako sa Public Attorney's Office. Wala ka raw abogado. Kaya pamahalaan na ang bibigay sa'yo ng attorney. At ako ang nasahin sa kaso mo. Salamat po. Gusto kong ipaliwanag mo sa akin kung ano ang totoong nangyari. Opo. Talagang wala po akong kasalanan. Kaya ayon dito sa detalyeng ibinigay sa akin ng mga pulis, may tumistigo laban sa iyo. Opo, attorney. Kasamahan ko po sa trabaho. Pero wala talaga akong kinukuhang pera sa opisina. Pero alam mo kung nasaan ang pangsweldo ng mga tauhan. Opo. Maliit lang ang opisina namin. Alam ng lahat kung saan yun itinatago ng assistant ni Sir. Pagkatapos na itong i-encash sa bangko. Nakikita ho namin kung paano niya ito pinipilang at pinahati. Maliit lang po, attorney, ang aming opisina, kaya alam ng lahat kung ano nangyayari at kung nasaan ang mga bagay-bagay sa aming opisina. Okay. Sandali Itatype ko lang ito rito sa laptop ang napag-usapan natin. For reference, pagkatapos kitang tanungin, magsasagawa rin ako ng sarili kong research kung ano ang nangyari sa investigasyon ng polis. Salamat po, sir. Ang tagal ko na po rito sa City Jail, sir.
Salamat po. Meron na akong abogado. Malapit na pala ang graduation mo ako. Opo, Lolo. Sana nga po makauwi na si tatay sa graduation ko. Baka hindi pa mangyari yan. Lolo, Na-reschedule yung pangalawang pagdinig ng kaso niya. Yan ang sabi ng abogado niya. ano po ba yung ibig sabihin nun? Magpipresenta ng depensa ng abogado ang tatay mo ako. Magsasubmit siya ng document na patunay na walang kasalanan ng tatay mo sa nawawalang pera. Pero hindi natuloy. Binigyan sila ng bagong petsa. Hindi po ba pwedeng ibigay na lang sa korte yun, tapos basahin ni Judge? Sa pagkakaalam ko ako, hindi ganun kadali. Kailangan mag-submit ng anumang dokumento o ebidensya sa court hearing sa araw na itinakda ng korte para humarap ang tatay mo bilang akusado. May proseso ang hukuman at wala tayong magagawa kundi sundin ito. Ganun po ba? Pero bakit ang tagal naman ang pagitan ng pag-reschedule? Apo, yan ang hindi ko masasagot. Lalo lang kung tumatagal si tatay sa City Jail. Alam ko, Apo. At yan ang problema. Mabagal ang pag-usad ng sistema ng katarungan sa ating bayan. Lalo na, ang akusado ay walang pera. Lolo, ibig mo sabihin niya, hindi ko talaga makakasama si tatay sa high school graduation ko. Malabong mangyari, Apo. Darating naman kami ng nanay mo. Ipilitin natin maging masaya ang araw na iyon para sa iyo, Apo. Hoy! Narinig ko kayo. Tumigil na kayo sa pag-uusap tungkol sa tatay ko, ha? Wala siya kasalanan. Pagbintangan lang siya. Kahit kinakapos kami ng panggastos, hindi magnanakaw tatay ko. Kasi, tama na nga. Eh, nakakapi ko na kasi. Hindi magnanakaw na tatay. Hindi siya magnanakaw. Huwag mo nalaman silang pasilin. Mga kanyang tao, walang kwenta. Lilitaw din ang totoo. Tama na yan. Huwag ka na umiyak. Ayos kasi. Ang mabuti pa, sumbong natin sila sa principal. Sumusobra na yung mga kapwa natin estudyante. May ilang minuto kayo para mag-usap, Percival. Salamat, Tos. Sige na. Naghihintay na ang misis mo. Opo. Natatanong ko siya. Nagigis ko siya ngayon. Pwede! Ebe, nasumbor ka ni bisita. Nasaan si Kristal? Hindi ko muna siya isinama. Nagtitipid kami. Kumusta yung graduation niya? Ayun, nairaos naman. Walang masarap na handa, pero nakapag-mark ang anak natin sa stage. Alam na ba niyang hindi na siya makapagpapatuloy sa kolegyo? Oo, Hindi sumaba ang loob. alam naman niya ang sitwasyon natin. Yung totoo, matagal niya nang gustong huminto sa pag-aaral para makapaghanap buhay rin. Pero sinabi ko na, hindi pwede dahil magagalit ka. O hindi man lang niya tatapusin kahit high school. Oh. Hindi ako na ako. Hindi siya may dito sa pagka. At walang may gusto na mangyari ito. Alam naman yan, Kristal.
Gusto ko na naman. Gusto ko na makauwi sa atin. Gusto ka na rin yung makapiling. Hanggang kailan natin tititisin ang lahat ng ito, Epi? May abogado ka natin. Yung gumagawa niyo ng hakbang para makawalang sala ka na. Sana ka. Matulungan ka. Tayo. Naniniwala ako. Tutulungan ka niya. Pro. Walang bayad. Estadong magbabayad sa kanya. Rosie, maniwala ka. Magtiwala ka sa abogadong ibinigay sa'yo. Pero bakit napakatagal? Magtatatlong taon na ako rito. Hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi ako sumusunod. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero tao lang ako. Napapagod ang katawan ko sa paghihintay. Nalulungkot. May mga araw na ayoko nang tumisip. Ayoko nang bumangon. Rosie, huwag mo hayaan matalo ka ng pagod. Tatlo ka na ng pag-asa. Nararamdaman ko rin yan. Pero tuwing magigising ako, magpapasalamat ako sa Diyos. Dahil panibagong araw na naman, na pwede kitang ipagdasal, na pwede kitang makita, at pwede kitang mayasap. Sa kabila ng pinagdadaanan natin, Sisi. Naniniwala pa rin ako. Ang buhay ay hindi lamang puro kabiguan. Natatapos na natin ang pag-usay ito, Sisi. Nakakapiling ka rin namin muli ni Kristan. Nakapusta ka sa college entrance exam? Wow! Congrats, Crystal. Kailan ka mag-enroll? Yun nga ang malungkot, Jam. Hindi mo na ako mag-i-enroll. Ay, sayang naman. Naipasa mo na nga yung entrance exam eh. Pagtatanong ako sa school na yun, kung magagamit ko pa ang results ng entrance exam, sakaling next year ako mag-enroll. Oo nga. O, sige, magtanong ka. Sayang talaga, pero bakit ba hindi ka mag-enroll? Di kaya ni nanay na tustusan ng pag-aaral ko eh. Nakita mo naman, di ba? Hanggang ngayon, wala kaming kuryente. Hindi na naasikaso magpakabit pa uli ng kuryente ni nanay. Ay, ganun ka? Ano mang kinikita namin sa paglalabada at pamamalansya, pinagkakasya namin sa pagkain at iba pang gastusin. Naikwento mo na nga sa akin yun eh. Kaya nga nitong huling pagbisita na Aling Emmy kay Mang Percival, siya na lang ang dumalaw. Oo nga. Tapos ngayon, darating na naman ang panibagong Pasko. Di pa rin namin kasama si tatay. Nawawalan ka na ba ng pag-asa, Crystal? Hindi naman, pero naiinip na ako eh. Para bang napakabagal ng hustisya. Yeah, naintindihan ko. Matagal ang nasasayang na panahon na dapat sana kasama namin si tatay. Dapat pag-aaral lang iniintindi ko at hindi pagtatrabaho. Pero Jam, di naman masama ang loob kong tumulong kay nanay. Kaya lang, Oo, naintindihan ko yun. Gusto mo sana tuloy-tuloy ang pag-aaral mo, di ba? oo. Para kapag nakatapos ako, mas makakatulong ako sa parents ko. Well, mangyayari pa rin yan. Maghintay lang tayo. Gawin mo makakaya mo habang naghihintay na maging maayos ang lahat. Salamat, Jam. Thank you, hindi mo ako iniwan. Kahit nakulong si tatay. Isa kami ng pamilya ko. Sa naniniwalang walang kasalanan si Mong Percival. Walang kasalanan ang tatay mo. Ang ganda ng
bahay nitong nagpa-plancha ng mga damit, Nay. O, 3 ang kwarto, tapos nakatiles ang sahig. Ang TV nila, sobrang laki. Parang sine. Kaya nga, pagbutihin mo ha. Para naman kunin nila tayo. Opo, Nay. Nay, nakita mo yung pictures na nakasabit sa dingding? Yung sa sala? Alin sa mga pictures? Yung college graduation pictures. Oo. Napatapos na nilang 3 nilang anak. Ay, sana isang araw, mapatapos niyo din ako. Para may display rin kayong graduation picture ko. Oo naman, Crystal. Sana nga, isang araw, makabalik ka sa pag-aaral. Pangarap ko rin yan, para sa'yo. Ang makatapos ka naman ng college. Opo, Nay. At pagkatapos, magtatrabaho ako abroad para mas mabilis tayong umangat sa buhay. Hindi ka na mamamalansya at maglalabada. Ay, Crystal. Pero sana, makalaya na muna si tatay. Salamat sa mga dala niyong pagkain. Oh, kumain ka na. Saluhan niyo ko. Alam ka namang, ako lang ang kumain ng katopong manok at itlog na ito. At meron pang nilagang talong at kamatis, ha? Sa inyo pong lahat yan, tatay. Percy, kumusta ka naman? Eto, nakakulong pa rin. Wala naman akong mapupuntahan kasi may pantay kami dito. Kaya araw-araw, after ng mga activities namin dito, pumabalik sa selda. Matutulog sa gabi at pag-gising ko, tatayo sandali, tatanaw sa labas ng rehas, lalakad ng konti, tapos uupo ulit. Kasi, kaprasa lang naman yung pinagkukulungan sa amin, eh. Ano pa ba kung makakarating dito? Percival, hindi kami tumitigil sa pagdarasal para sa'yo. Tay, siya nga pala. Nakapasa po ako sa entrance exam sa college. Kaso, sabi ni nanay, di muna ako mag-i-enroll. Bakit? Hindi ko na kaya ang gastos, Percival. Pero, pag nakahanap ako ng mas maayos na trabaho, nangako naman ako kay Crystal, mag-i-enroll siya at magpapatuloy siya sa college. Bumito ito nangyari. Hindi magkakalintik-lintik ang buhay natin. Tatay. Val! Huwag ka magpapatalo sa galit at hindi yan makakatulong sa atin. May abogado ka na. Ipagdasal natin na magawa niya ang nararapat para makalaya ka na. Mag-5 taon na akong nakakulong. May abogado nga ako pero madalang ang hearing ng kaso ko. Minsan nga, napopospon pa kapag wala yung judge. Huwag kang susuko. Kailangan manatili tayong matatag. At maniwala tayong lalaya ka rin. Hindi naman ako sumusuko eh. Minsan lang, natatalo ako ng kalungkutan. Lalo na paggabi at kailangan ko ng matulog. Naaalala ko kayo ni Crystal. Iniisip ko kung ligtas ba kayo, kung paano kayo nakakaraos sa araw-araw. Yung paggastos nyo, yung mga pangangailangan nyo. Hindi ako dapat nakakulong. Sabi, wala akong kasalanan. Hello, Elvira. Hindi ba tang bilin ko, huwag mo akong tatawagan? Hindi ka na nagpapakita sa akin. Nag-awol ka sa opisina. Ano ba sa akala mong gagawin ko? Maghintay sa wala? Hoy, babae. Pasalamat ka. Sinagot ko pa ang tawag mo.
Ako pa ang dapat magpasalamat? Hernan, kalahati lang sa napag-usapan na ibinigay mo sa akin. Nasaan na yung kalahati pa? Maghintay ka. Hindi ganun kadali ang maglabas ng pera. Alam mo ang duda ko, niloloko mo na ako, Hernan eh. Hindi lang ilang linggo ang pinaghintay ko. Taon na, binilang noon. Nakapaghintay ka na rin lang. Dagdagan mo pa ang paghihintay. Nakipaglaro ka na rin lang. Patuloy mo nang itaya ang laro. At sa huli, baka ikaw pa maka-jackpot. Hindi, Hernan. Sa huli, kayo ang magsisisi. Hindi ako papayag na patuloy niyo ako magamit. Hindi ako tanga, Hernan. Kung hindi mo rin lang ibibigay ang kalahati pa ng parte ko, sana kulimbat natin. Gagawin ko ng bagay na dapat ay noong ko pa ginawa. Lolo, apply ka ng trabaho. Opo, Lolo. Para naman mapakabitan namin ulit ng linya ng kuryente yung bahay namin. Ano naman trabaho ang a-applyan mo? Sales lady po. Ikaw ang bahala. Pero sana yung malapit lang dito para hindi ka talo sa biyahe at pamasahe. Attorney, kayo ho bang abogado ni Percival? Oo. Ako nga. Namumukhaan kita. Ako po kasi yung testigo lamang kay Percival. Ako ang dahilan. Kaya ho siya nakakulong. Bakit ka rito? May kinalaman ka ba sa kaso? Opo. Gusto ko na po sabihin ang totoo, attorney. So, hindi totoo ang pinirmang mong affidavit? Totoo po may nawalang pera sa kumpanya. Oo. Narito ang case file. Malaking halaga. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nababawi ang pera ng may-ari ng kumpanya. Totoo po may nawala. Pero hindi po totoong si Percival ang nagnakaw. Matagal ko nang alam yon. At hindi ko lang may paglaban sa hukuman dahil sa mga delay sa schedules ng hearing. Pero sige, makikinig ako. Kung hindi si Percival ang magnanakaw, sino talaga? Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Love is to me. Where do I start? Bagong Pasko na naman ang lumipas. At ngayon, bagong taon na. Nagkakasiyan sa labas nitong city jail. Mga papuntaw ka para sa lubungin ng bagong taon. Mga ingay, gamit ang kaldero, turoto, at kung ano-ano pa. Para itapoy ang bad spirit sa darating na New Year. Ang iba naglalagay ng mga coins sa bintana. Mga kung ano-anong paniniwala para gumandang pasok ng bagong taon. Oh, Diyos ko. Ako, tuwing sasapit ang ganitong panahon, isa lang palagi ang hiling ko sa'yo. Ang makauwi na ako sa pamilya ko. Ang mapalaya na ako.
nandito ang abogado mo. Si Atty. Nakangiti siya. O sige, nalapitan mo na. Opo, sir. Maraming salamat, sir. Ito na ang release order mo, Percival. Iniatras ng witness yung kanyang testimonya. Lumalabas na kasangkot siya sa pagnanakaw at ikaw ang idiniin nila para hindi sila maimbestigahan. Pero dahil inosidin siya ng kanyang kasapakat, gusto niya ngayong makulong ang talagang may sala. At siyempre dahil kasangkot siya, mananagot din si Elvira sa batas. Salamat po, Atty. Ginamit kayo ng Diyos para makamit kong justisya. Magpasalamat tayo. Pinakinggan ni Elvira ang kanyang konsensya. Opo. Talaga po bang laya na ako, Atty? Oo. Ito na yung release order mo. Dismiss ang kaso mo at malaya ka na. Malinis ng pangalan mo. Lumabas na ang katotohanan. Kung dinidig din ng Diyos ang gabi-gabi kong pakiusap. Maraming salamat po, Atty. Baka uuwi na ako sa pamilya ko. Tatay, ikaw nga! Nakauwi ka na! Oo, anak. Salamat sa Diyos. Tininig niya ang mga dasal natin. Tay, hindi kami nagsawang umasa, Percival. Oo nga po. Makakalaya ka rin at makakapiling ka namin muli. Maghahanap ako ng bagong trabaho. Magsisimula tayong muli. At ikaw, Crystal, Po. babalik ka sa pag-aaral mo. Opo, Tay. At mag-aaral ako mabuti. Kukuha ako ng abogasya para matulungan ko rin yung mga katulad mong nakaranas ng ganitong uri ng problema. Kanina mo pa ako yakap habang nakaupo tayo rito sa tabing bintana. Hindi ka pa ba bibitiw sa akin? Ayokong bitiwan ka, Ebe. Kasi baka bigla kang mawala sa tabi ko. Hindi naman ako nawala. Kahit nung nakulong ka, pinilit kong madalaw ka pa din. Hindi pa rin ako makapaniwalang tapos na ang pangungot sa ating buhay. Tapos na, Percy. Magkasama na tayong muli. Magsisimula tayo ng panibagong buhay. Bagong taon. Bagong buhay. Oh, ang tagal kong hindi nagawa yan. Miss na miss ko ang mga halik na yan. Salamat. Hindi mo ko sinukuhan. Hindi mo ko iniwan. Mahal kita, Percival. Kahit anong pagsubok pa ang dumating sa atin, hindi kita iiwan. Mahal din kita, Amy. At ilang beses pa na kung mapuhay sa mundong ito. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Dahil sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, ikaw ang nagsilbing ilaw sa akin. Tandaan mo ito, Amy. Ikaw lamang sa buhay ko. Halos 5 taong nagdusa para sa kasalanang hindi niya ginawa. Pero hindi nag-iisa si Percival. Marami pang iba na nabilanggo.
Ngunit napagpintangan lamang. Sana nga'y bumilis na ang usad ng hustisya sa ating bayan upang hindi masira ang buhay ng mga taong wala naman talagang nagawang kasalanan. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay, pag-ibig ni Percival.